quarterly tinutostas. Nilalabas. Money talaga binibigay sa kanila. Yes. Do you give it out to the parents, yung 500 lang? If you're a single parent, Hindi, doon sa estudyante na 500. sa loob ng eskwela. Nagbibigay talaga kayo? Sa loob ng eskwela. It's been happening since I became mayor. Ay, yung lahat ng nahuli namin, siyempre, hindi naman those. Nag-i-exist pero walang building. Kaya magtataka ka, ito ewan ko alam na ng mga media partners natin. Magtataka ka bakit yung floodgate, flood control, hindi gumagana. Bakit? Hindi nyo lang natanong sa kanila eh. Sana pag may pagkakataon, bakit yung hindi gumagana? Floodgates sa... Mga, yung ano, yung Pasay. Hindi Manila. Wala naman ako kinalaman sa Floodgates sa floodgates ng Manila. Marami. There's about a few dozen in Manila. Oh. Lalo na yung binid nung nawala ako. Okay. Bakit hindi gumagana? Oh. Ito yung point. Dapat yung prosisain. Oh. Bakit hindi gumagana? Oh. Why? Kasi walang power source. Narami yan. Huwag na kayo lumayo. O, pag nangka nyo yan, nairangka kayo dyan. Na Rose Boulevard. Oh. Ilan yan? 3. Na floodgates Pasinin sa mo. Manila. Pasinin mo lang. Manila yan, ha? Manila to, ito na 3. Ba't hindi gumagana? Bakit marami? Walang power source. Kaya naka-generator. Madalit salita, yung pumping station mo, di baterya. Oo, yan. I mean, Ilang pinapagdala yan? metaphorically, Yeah. di baterya. Eh bakit walang power source? Oh. Eh walang building permit eh. Yung ba? Pag walang building permit, hindi ka ngayon bibigyan ng Meralco for purposes of safety and regulation. Kaya bakit, alam mo bakit naman? Eh kasi siga sila. Nagsiga-sigaan sila sa Manila. Nag-issue congressman siya ng ganito. Ayoko. Hindi ko pwede. We go went up. In fairness, bayad sila lahat. Naka 300 million. O, napakinabangan ng mga taga-Maynila. Ninyo, napakinabangan ng mga taga-Maynila. Eh, bakit bumaba pa rin? Eh, hindi ko na alam sa kanila yun. Dahil sa dumi nga, yung mga garbage. Eh, that's why the national office will go after them, and we're very happy that a lot of agencies going after them. Okay. Kasi limitado naman yung kapangyarihan ko eh, kaysa naman, Contractors ka lang. hindi, kaysa naman yung mag-ano ka tawag din, yung lip service pa tawag na diba, kiyaw-kiyaw ka ng kiyaw-kiyaw. Tapos wala ka naman makita. Pwede, kinikilihin ko sila. Ano ba yan? Okay. Sa sabong, kilikili tama. Masakit yun eh. Nakuha natin. Nakakolekta tayo ng due and accrued. Due and accrued. How many Obligation. How many plants? Lahat to. Building, flood control, drainage, and so on and so on. Lahat ng project nila. Sila nag-corner, no? Basta lahat ng project Wala nila. kayo city government project? Eh, kami amin. Kami amin. Eh, kami naman. Kami nagkagawa. Kami may building permit. Diba? Pero lahat yung ginawa. Across to. 6 districts. Across. Oh. Pati interagency. Pero at least wala kang ghost doon. Ay, wala naman pa ako nakikita. So far. Oh, pero ang problema last doon sa basura, wala kang problema sa basura. Awa ng Diyos. Naayos na. Oy, I will let you decide for it. Parang nakikita kayo mga Ay, salamat naman. Kasi dati, papupukus mo kay mountain ng mga kanto. Pero it was gone again. Modest, din mo sa papupuhat ng bako. Pwede ka ba? The following day, nakita mo na ubus. Ubus. Ang basura. Eh, sa kalsada. At liner pa ba yan? Oo, binalik ko sila. Nakuha, napakiusapan ko. Okay. Now, I will let you be the judge. Malinis ba yung, nahakot ba yung basura sa mga ay, salamat naman sa Diyos. Wala natin sa port area. The thing speaks for itself. Wala kang nakikita mga no more. On that note, I'm opening the floor for your questions. Nakatulog na nga sila. Ang daming sinusulat. Please identify yourself and use the microphone. Parang arrestuin. Si ano na? Okay. Mayor, yeah. good morning. Jessica from ABS-CBN po. Thank Sir, you. balikan ko lang yung Executive Order number 29, sir. I might have missed it.
in effect na po ito ngayon, Mayor? Or Yung EO, yung EO? effective siya. It's functioning already. And Since when po, Mayor? The other day. Okay. Sir, may nabanggit po kayo na kids who will be caught carrying deadly weapon, bullying other students, and who will be involved in a rumble inside and outside the school will be Yes. subjected to expulsion. Sir, may process ba? Or automatic? May expulsion proceedings. Sa eskwela. Paano po yung magiging process? The school will have its own rules on expulsion proceedings. But not automatically, Mayor. They can... But it will result for expulsion. Agad. It will result to expulsion. May So, investigation. It tatlong will. tatlong At the rounds end of lang. the day, unless, hindi, wala. Hindi, tatlong rounds lang. Rumble, bullying, and then yung mga, weapon. wala second chance. Mati? Ha? Mati? Most likely, if you were found and true, the information was true, then you will be expelled. Sir, in drafting this executive order, how's the DepEd They have nothing to do with it. Kasi city. Sa Department of Schools na lang kayo, di ba? Hindi, saka they have nothing to do with it because it's city ordinance. Oo. It's going to be a city ordinance. Pero you're coordinating We are with not, it. yeah, we are coordinating, Oo. definitely. Oo. Kasi it's going to be implemented. It's like Citywide. curfew, di ba? Citywide. There is May an act curfew ba kayo? there is an act protecting children. Oo, meron We kayo. realign our laws, local laws in the city on how to take care of those children roaming around in wee hours. Yeah. Diba? So, naka-align siya. So, same thing here, merong batas na nagpo-proteksyon sa pangangalaga under DepEd sa loob ng paralan. Hindi naman namin sinusupresin. These are extra rules na within the power of the local government unit. Mayor, isa sa naging problema sa Tacloban, I think, is yung kakulangan din ng security guard in school. Ano po plan dito ng Manila LGU kung sakali? Do you have additional Security, employment? you know, May aircon na nga sir, dapat may I'm telling you, this may happen anywhere. Let us not put the blame to Tacloban alone. Everywhere. It can happen sa Amerika, 5-5. Yeah. Mas widen pa yung... But the thing is, may guard o wala, we have to come up with another way of solving existing and preventing future incident. Will guard protect? Hindi, alam mo, pagka talagang May pag suwili, May paraan. gagawa ng paraan. But that's why I want them to hear. I want them to know. If you do it in Manila, there will be no future for you in Manila. Yung curfew mo, since... It's still existing. Simula ng pera ko ulit. Oh, anong oras yun? Alas 10. Ang 10? Log to na. Oh, Tiklog 10. na lamesa. Oh, 10 p.m. to... Alas 4. Okay, a.m. Mayor, sorry, additional lang from my end. Last, I think the other day, I was able to cover this story, yung 15-year-old na pinatilyo ng amba, tapos pinatunan pa sa bote yung pump attendant. And eventually, sinuko siya ng mother niya. So siguro anong message ng LGU Manila sa mga parents in terms of disciplining their own kids? Saan yan? But Saan mahirap pati yan? magulang, ha? Don't get them wrong. Walang magulang ang mag-iisip ng masama para sa kanyang anak. Walang magulang ipagpapaliwara ang kanyang mga anak. Maaaring may nababalitaan tayong ilan na magulang na pariwara, walang pakialam sa kanyang mga. Pero, ganun si so many schools. Generally, mahirap maging magulang. Napakahirap maging magulang. Niraraos mo na yung sinusubo ng anak mo araw-araw. Hindi mo na inalintana yung sakit ng kasukasuhan, hirap, pagod, buya. Wala, hindi mo inireklamo bilang isang magulang. And yet, your children will not understand what you're asking them is bare minimum.
Masok ka sa eskwela, Mag-aral lang. magbuti ka ng bilang ng bata, umuwi ka, build friends, a relationship with others. But through the environment, whether digital environment or physical environment, Oo nga. nasa satlak yung mga bata. Kaya, napakalaking bagay, siguro, ito yung personal ko lang opinion. It may not be factual, but this is my opinion. Ilang ba anak mo, sir? 5. Kahit you come from siblings mo, ilan kayo? Ako, solong tagapagmana ng malaking lupain sa mundo. Bulubundukin na tumuusok pa. Napakalaking bagay, ito yung opinion ko na kapag ang gobyerno naging kakampi ng magulang sa pagpapatupad, pagpapalaganap, programa man o regulasyon, paggabay, sustenance. That's why nakikita nyo sa Maynila lang merong allowance yung mga estudyante namin. Meron? Meron. Simula nag-mayor ako. K-12, Malinganda, Sambulig, PLM. 500 sa linggo. Pati PWD, pati solo parent, senior citizen, Something mayaman teacher. kayo eh. I just wanted to address social, cushioning the socio-economic impact of the hardship and economic challenges of the city or the country for that matter sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. So anyway, so talagang yun yung nakakalungkot, no? I feel bad for a walang natutuwang magulang na nasasablak yung kanyang anak. But we have to put an end to it. Bakit? Kawawa naman yung isang magulang din na nabiktima yung anak mo. Yung nararamdamang hapdi ng isang ina, ay nararamdaman ding hapdi ng isang ina. Yung isang nagkasala at yung isang nabiktima. So that's why the government should go in between and put certain level of gate or gabay in between. Kaya ulit-ulitin ko, panawagan ko sa mga ATAPs, mga batang Maynila, magdalawang isip na kayo. Sa mga magulang naman, ito po yung maliit naming kaparaanan upang kayo matulungan na madisiplina natin ang ating mga susunod. Ano yung 500 allowance? Kung sa how many students from 7,001 group, 5,001 group, 30,000 plus solo parent PWDs, almost 200,000 senior citizens, almost 10,000 teachers, about 5,000 policemen, Monthly. tapos quarterly tinutostas nilalabas. money talaga binibigay sa kanila? Yes. Do you give it out sa parents, yung 500 allowance? If you're a single parent, Hindi sa estudyante na 500. sa loob ng eskwela. Nagbibigay talaga kayo? Sa loob ng eskwela. It's been happening since I became mayor in 2009. So, no wonder dahil pumunta sa Maynila. So, lumilipat na naman. Lipat na tayo sa Maynila. Babalik kami. Masaya lang ako. Babalik kami Masaya lang Maynila. ako makapaglingkod. Maibsan ko lang yung hirap na nararamdaman ng isang magulang o ng isang mag-aaral. Katulad ko na walang bawat papasok sa eskwela. Nasinelas lang. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first!